mapupuno ang taong bayan. Tandaan nyo to. Walang inang nasa Kongreso, makinig kayo! Hindi nyo pera ang pinipili ng mga sasakyan nyo. Isauli nyo ang pera sa taong bayan. Hindi namin deserve ang mga underperformance nyo. Wala kayong karapatan na tawagin na honorable dahil wala kayong honor, mga putang ina! Lumabas kayo dyan! Sana hindi na kayo tumakbo. Kung tumakbo lang kayo para punuin ang mga bulsa nyo, nakakahiya kayo. The world is watching. And this is the kind of Filipinos that we are putting on the front line. Nakakahiya kayo. Dinudungisan nyo ang pagiging Filipino ng Pilipinas. Mga putang ina kayo! Lumabas kayo dyan! Kayong lahat! Mga putang ina! Darating ang araw na mapupuno ang taong bayan. Tandaan nyo to. Walang makakaligtas. Kahit yung mga pamilya nyo na abroad ng abroad, nagpapakasasa sa pera ng taong bayan. At sa mga Filipino na nakikinig lang, walang ginagawa. Dahil hindi pa sila apektado ng korupsyon. Dahil hindi pa sila naabot ng korupsyon. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Kapag wala tayong ginawa ngayon, mas mabuti na lang na wala tayong gawin until forever. I do not care. If you stay silent right now, just stay silent as quiet as a mouse forever. Dahil hindi nyo alam ang impact ng inyong pagiging neutral. Nang wala kayong kinu-call out, it's like an indirect permission given to these corrupt officials on the House of the Representatives. Parang sinasabi nyo sa kanina na okay lang na nakawan nila tayo, na okay lang na mag-planter sila sa putang inang pera ng taong bayan. Ito ang isipin nyo. Ilan ba ang total population ng Pilipinas? We're more than 100 million. Let's just do a traditional calculation. Ipagpalagay natin, merong 1 million working class earning minimum wage of 500. Let's just say it's 500. Do you really think that 500 pesos that a minimum wage earner is earning for that day, may matitira? Wala. And what is the 12% value-added tax for that 500 pesos that the 1 million traditional assumpted numbers? Ano ang value? It's 60 pesos for the 500 pesos spent for on a daily basis. So ipagpalagay natin 60 pesos and merong 1 million minimum wage earners, that's 60 million pesos of value-added tax na napupunta sa pamahalaan. 60 million pesos. And come to think of it, it's not just value-added tax, it's not just 1 million Filipino minimum age earners. Ang daming tao, putang ina. Try to multiply 60 million pesos on a daily basis times 50 million Filipinos. Ang yaman ng Pilipinas. Pero meron tayong ospital na walang gamot. Meron tayong mga public hospital na walang higaan. At kung meron man, sira-sira ang higaan. Sasabihin na walang ayuda kung hindi magbibigay si Martin Romualdez. Putang ina mo, bakit pinangalanan mo ng Romualdez Hall ang isang espasyo na nasa Kongreso? Hindi mo pera yan. Hindi mo pera yan. Ang kapal ng pagbumungka niyong lahat. You are doing a syndicated, organized blunder against the
the Filipino people, nakakahiya kayo. Ayokong maging Filipino dahil kung kayo lang ang halimbawa ng pagiging Filipino, mas mabuti na lang na hindi ako maging Filipino. Nakakahiya kayo. Habang ang mga tao, ang mga ordinaryong tao ay nagtitiis, pumipila sa mga barangay health center na walang gamot. Kahit paracetamol, sasabihin ni Kapitan, walang budget. Walang budget kasi ninanakaw. Binibili ng private jet ni Martin Romualdez. Binibili ng Hermes ni Clodenco. Binibili ng Balenciaga ng mga putang inang nepo wife and nepo mistresses nyo. Mga putang ina nyo, ang hirap, 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 hirap magtrabaho. Kaming mga, it's not an excuse, it's not even a valid reason to say that ang Pilipinas is mahirap. Mahirap ang Pilipinas dahil lazy ang mga people. That's not true. Take a look around. Kahit yung mga tao doing a manual labor, kahit yung mga drivers, kahit yung mga jeepney drivers, kahit yung mga nagbibenta sa bangketa, they double time to earn a few hundred pesos, to pay taxes, to contribute sa mga lavish lifestyle ng mga putang inang nasa Kongreso. Sa mga Pilipino, I urge you, sa mga dumadaan dito, magsalita kayo, makisali kayo, makilahok kayo. Walang dilawan dito, walang kakamping, walang Duterte supporters. We do not need you to be anything. We just need you to be a Filipino, standing for accountability, standing for responsibility of securing our future. Kasi kapag wala tayong gagawin ngayon, wala nang bukas ang Pilipinas dahil ninanakaw nila. Walang bukas ang Pilipinas para sa atin, para sa mga anak nyo, at para sa mga anak na anak nyo. Can you imagine? We're still paying the interest of utang coming from Marcos Sr. And here we are right now. We're gonna pay again for the fucking debt of the Philippines because of their fucking plunderers in the House of the Representatives, in the Senate, and on the executive branch, Mr. Marcos. Ang kapal-kapal na mukha nyo, ang daming Pilipino. Sasabihin ng mga nepo babies nyo na wala kami ambag sa taxes. We are taxed heavily. Can you imagine sa Southeast Asia, ang Pilipinas ang isa sa pinakamalaking merong value-added tax? I'm gonna tell you a story of how I got here. Yesterday, I was from Cebu. I booked a ticket to go. It's 2,100 pesos and few centavos or something. I got taxed. It's 340 pesos. I ride an Angkas going to the Pier 4 in Cebu City. I got taxed again. I bought soft drinks, I bought bottled water, I bought Wi-Fi subscriptions sa barko. I got taxed again. Putang inang value-added tax. Ang dami. Just try to imagine if a single Filipino is paying at least 200 pesos of value-added tax on a daily basis. 200. Multiply it by 100 million. Ang